Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ulit ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Kasunod po yan ng re-election sa kanya sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Balitang hatid ni Joseph Moro. Mahigit isang buwan matapos magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, is hereby called to order. Opisyal na magbabalik si Senador Ping Lacson para pamunuan ng komite. Walang kumontra sa botohan sa plenaryo. Sa Biyernes ang susunod nitong pagdinig kaugnay sa flood control projects. Kabilang sa iimbitahan si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Saldi Co kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Imbitado rin sina dating House Speaker Martin Romualdez, 17 kongresista na pinangalanan ng mga diskaya at Congressman Eric Yap na dating House Appropriations Committee Chairman. Sakaling gumulong na ang mga kaso sa korte, posibleng tapusin na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pag napal information sa court, Sandigan Bayan man or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub-judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings. Ayon sa Office of the Ombudsman, ngayong linggo o sa susunod na linggo, posibleng isampang kaso laban kay dating Congressman Saldi Co na founder ng Sunwest Construction Company, mga kasalukuyang opisyal ng Sunwest at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kabilang sa isasampa ang malversation of public funds. Kaugnay ito ng umano'y substandard na 289 million peso flood control project sa Nawan, Mindoro Oriental. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila. Kaya, further solution na yan. Sa mga naunang pahayag ni Co, sinabi niyang wala na siyang koneksyon sa Sunwest dahil nag-divest na siya sa kumpanya mula na maging kinatawan ng Ako Bicol Party List. Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanya pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madali magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta, o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa pa rin si Co. Kung may sasampa na ang kaso, maaari nang makansela ang kanyang passport ayon sa Ombudsman. Diyan na magsisimula ang pagkansel ng passport, kasi pag naisampa yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makasila ang passport. Patuloy naman ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay niyan ay hiniling ng ICI sa Kamara ang pagbibigay sa kanila ng immunity mula sa criminal and civil charges. Sinabi yan ni ICI Executive Director Brian Hosaka sa pagdinig ng House Committee on Government Reorganization kaugnay ng House Bill 4453 na layong bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng komisyon. This is indeed very important too. Considering that in fact we parrot, and we also would recommend Section 5 wherein it says that exemption from criminal and civil liability, that no criminal and civil action shall lie against the Commission or any member thereof for anything done or omitted in the discharge of the task contemplated to this Act. May panukala rin para sa isang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Sa Senado, binubuo na ng Technical Working Group ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang panukalang batas para buuin ang Independent People's Commission o IPC. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, hindi na lamang fact-finding kundi mas may pangil ang binubuong IPC. Kagaya ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpadala ng sabina, makapag-freeze ng mga asset at makapag-contempt. Sa mga nagsisinungaling o kaya ay hindi sumasagot ng maayos. Target ni Pangilinan na pagdebatehan na ang panukala at maipasa ang bersyon ng Senado bago matapos ang taon na ito. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.